Attention all SS pensioners! Magandang araw po sa inyo. Marami ang nagtatanong nitong nakaraang araw pa tungkol sa maagang paglabas ng SS pension increase ngayong 2026. Totoo bang mas sa paaga ito? Sino-sino ang nakatatanggap? At bakit may ilan pang nakita ng dagdag sa kanilang pensyon? Kaya sa video na ito, pakinggan natin mula mismo sa talakayan ng SSS Usap Tayo, kung saan tinalakay mismo ng SSS ang tungkol sa early implementation ng pension increase. Matatandaan na ang ikalawang bahagi ng Pension Reform Program ay original na nakatakdang ipatupad sa September 2026, ngunit inilipat ito ng SSS at simulang ilabas ngayong June, nito na ngang June 1, upang makapagbigay ng mas maagang tulong sa mga pensioners. Kaya kung isa kayo sa mga nag-aabang pa ng dagdag pensyon, baka masagot ng usapang ito ang ilan sa inyong mga katanungan. Para sa copyright purposes, audio lamang po ang ating ilalagay mula sa segment na ito. Pakinggan natin ang paliwanag mula mismo sa SSS Usap Tayo. Kami, samahan niyo ako, mga SSS members. Nako, nagulat kayo, no? Pihadong gulat na gulat kayo at nagbabalik po muli ang inyong Usap Tayo. Kung may mga katanungan ho kayo, makisali ho kayo sa aming talakayan ngayon. Ihanda niyo na po ang inyong mga questions at mga comments ho dyan. Ako, may mga admin ho tayo na makakatulong natin para ho pag-usapan natin tong early pension increase po ng SSS. Ma'am, simulan natin ang mga katanungan, no? Ano po ba itong early implementation of pension increase ng SSS? Magkano po ba ang magiging increase ng mga pensioners? Ang early implementation of pension increase ng SSS ay ito po yung under nung SSS Pension Reform Program po natin na 3-year po ang percentage pension increase po natin. So yung una po, last year, September 2025, nagkaroon na increase yung mga pensioners natin. And then this year po, yung mga pensioners po natin na may date of contingency as of August 31, 2026, ay magkakaroon po sana ng pension increase ng September 2026. Ngunit pinaaga po natin yon bilang tugon nga po dun sa Middle East crisis po ngayon, sa increase po ng mga bilihin, presyo ng mga bilihin. So itong June 2026 po, yung mga pensioners po natin as of May 31, 2026, so magkakaroon na po sila ng increase ng June instead of September. Nako, so effective June 1 ngayon. Yes. No? June 1 ngayon, di ba, ma'am? Yes, ngayon, So, June 1. so Magkakaroon na ng increase. Yung mga pensioners po na makaka-receive ng kanilang pension, sa first batch na tinatawag is June 1, 2026. Yung mga June pension po ninyo, meron na pong increase yan. So, yung tanong mo kanina, Ms. Vanji, kung magkano, so gaya nung last year na implementation natin, yung mga retirees at saka disability pensioners natin, meron silang 10% pension increase. And then yung mga survivorship or death pensioners natin, meron silang 5% increase. Ayun, thank you, ma'am, sa paliwanag, no? Sa mga kakagising lamang po at kakatutok, nako, eto ho kami, nagbabalik ang Usap Tayo. Kasama po natin si Ma'am Joyce Obispo at pinag-uusapan ho namin yung early implementation po ng pension increase ng SSS at ang pension reform program. Kung may mga katanungan po, makisali ho kayo, ipadala nyo po yung mga questions nyo at pagtutulungan po namin ni Ma'am Joyce, no, para masagot po yung mga questions, okay? Balik tayo dun sa topic natin, ma'am, no? Magkano po ba ang inaasahang ilalabas ng SSS para sa early pension increase na to? Para po dun sa early pension increase, meron po tayong ilalabas or inaasahan na ilalabas na estimate of 6 billion for the 3-month period po. So from June to August 2026, may 6 billion po tayo na ilalabas para dyan. So talagang pinaghandaan to ng Yes SSS po, naman, opo. di ba? Kasi may mga, syempre, alam naman ho natin, nakikinig ho tayo at nararamdaman ho natin yung mga hiling din ng mga members, lalo na mga pensioners, no? Sa gitna ng crisis ngayon, talaga naman kailangan tulungan din natin na matugunan yung mga pangangailangan at makasabay dito sa crisis na ito. Pero somehow malalagpasan din natin to, no? Pero ito yung paraan ng SSS para palakasin ang purchasing power ng mga miyembro, lalo na mga pensioners, di ba, ma'am? Para hindi naman sila mapag-iwanan sa pamimili ng pagkain at gamot, di ba, ma'am? Okay. Ano po ba itong pension reform program ng SSS na parang na-discuss na o na-announce na ho natin to last year pa, di ba? Tama pa, ma'am? Gaya ng nabanggit ko kanina, yung SSS Pension Reform Program, 3-year percentage increase po ito sa mga pension natin. So, 3 tranches to. So, meron na po nung last year, September 2025. And then for 2026 nga po, ngayong June 2026,
2026, June 1, 2026, mapapaaga nga po yung increase natin. Pero yung magkakaroon pa rin po tayo ng increase ng September 2026 para po doon sa mga ang date of contingency nila is June 1 to August 31, 2026. So yun. Tapos next year naman po, yung September 2027, yung mga pensioners po natin as of August 31, 2027, meron po ulit silang increase. Ayun. So, ang importante dito yung salitang keyword na may increase, di ba? Yes. Oo. Sa mga members, no, ito na ho, effective June 1, di ba, ma'am? Yes, yung this year po. Oho, this year, 2026 po, ito na ho, matatanggap nyo na mas maaga po ang inyong pension increase, no? Ito nga, batay ho to do sa implementation ng program natin, ng pension reform program last year, at ito ho, pinaaga ho na ho ng SSS, no? Usually kasi yung mga members natin, mga pensioners natin, nag-aabang yan, meron kayang increase ngayong parating na anniversary ng SSS. So, ito ho, mas maaga. Inaaga na po. Yun. Thank you, ma'am. Sa mga members po na nakatutok ngayon, naku, kakagising lang, naku, makisali ho kayo sa aming talakayan. Paki-like and share na po ang aming programa, ang nagbabalik na usap tayo. Kasama pa rin si Ma'am Joyce Obispo. No, kung may questions ho kayo tungkol sa pension nyo, sa retirement nyo, saan kayo nag-file, anong status na, naku, sali ho kayo. Ayan. Direct, may question pa ho tayo. Okay, magkano po bang inaasahang kabuuang itataas ng pension matapos ang 3 taon? No? Okay. For the 3-year period po, so from 2025 to 2027, ang marireceive po na increase ng mga pensioners natin sa kanilang pension, nasa 33% po yung marireceive nilang increase. 33%. Ma'am, explain po natin, magbigay tayo ng example na pension. So, kung ang average monthly pension po kasi natin is nasa 4,500. So, more or less, ang marireceive po na pension po, na increase po nung pension nung mga pensioner po natin, on the average is 1,700. So, yung mga nagre-receive naman po yung mga maximum, tinatawag po nating maximum yung pension nila na nare-receive, is nasa 3,000 to 7,000 po yung marireceive nilang increase. Nadagdag. Dun sa 3-year period na po yun. Yes. Ma'am, kada buwan ba yun or isang bigayan lang yun para sa... Parang monthly, yun po yung na-receive nilang. Okay po. Apo. Ma'am, magkano Yung po for the 3-year period po. magkano po ba yung minimum pension na natatanggap ngayon ng mga retirees Ang minimum natin? pension po natin ngayon is 1,200 plus the additional benefit po natin na 1,000. So 2,200 po yun. For retirees po. For dun sa mga death pensioners po natin, mga survivorship pensioners, 1,000 plus yung additional 1,000 din po. So, parang 2,000 po yung minimum po. Ang maximum natin, ma'am? Ang maximum po natin ngayon is nasa 20,000 na po. Okay. Kasi ma'am, may mga pensioners tayo, may mga members. Teka lang, bago ako maghulog, magkano muna yung matatanggap? Ganun yung mga kaisipan, no, ng mga members natin, ma'am. So, ang pension po kasi natin, depende po yan sa number of contributions and amount of contributions po. So, yung mga tinatawag po nating monthly salary credit and credited years of service, yun po yung basis po natin for the computation ng monthly pension. At saka syempre naman po, ang SSS ang pinaka-trusted na paniguro ng yung kinabukasan. Sabi nga sa SSS, sigurado ang bukas. Diba? Ayan po mga ka-pensioners, narinig natin ang paliwanag mula mismo sa SSS. Ngayon gusto naman nating malaman ang inyong karanasan. Nakatanggap na po ba kayo ng inyong pension increase? Pumasok na po ba ang dagdag na pensyon ngayong June? Magkano po ang nadagdag sa inyong pensyon? At anong bangko ang gamit nyo? I-comment nyo na po sa baba para makatulong sa iba pa nating mga kapwa-pensioners na naghihintay pa rin ng kanilang crediting. At kung nakatanggap na kayo ng pension increase, ilagay din kung ano ang paggagamitan nyo sa naging increase na ito. Hanggang dito na lamang po muna. Ito ang Just Infos and Updates. I-like, share, and subscribe para kayo ay laging updated. God bless po and have a nice day.